kung merong good faith nga yung mga sa panig naman ng teroristang CPP, NPA o dun sa panig ng mga MILF na mag-a-avail ng amnesty. O pwede kasi na mga krimen sila na nagawa na hindi sakop ng international humanitarian law. For instance, yung mga war crimes, yung mga taking of hostages, yung mga passing of sentence without judicial proceedings. Lahat po yan, hindi rin sakop ha. Nandun po yan dun sa executive order. Dahil ang mga war crimes, hindi po yan binibigyan ng impunity. Basahin ko lang yung yung kabilang sa proclamation, hindi saklaw o sakop. Okay? Basahin lang natin ha. Kidnap for ransom, massacre, rape, terrorismo. Crimes committed against chastity as defined in the RPC, crimes committed for personal ends, violation of RA 9165, yung comprehensive International Humanitarian Law, di ba? and yung Dangerous Drugs Act, grave violations sa Geneva Convention ng 1949, nabanggit mo, genocide, crimes against humanity, war crimes, torture, enforced disappearance, and other gross violations of human rights. Kasi baka lalo na yung mga biktima talaga, no? Yung mga kaanak ng biktima, ay nabura lang yung ginawang karumal-dumal na krimen ito. Hindi lahat. Itong mga exemption. So kung meron silang kinakaharap na ganitong kaso, attorney, patuloy pa rin yung kanilang kaso. Kaya nga po, mensahe sa lahat ng mandirigma, ha? Kinakailangan sumunod kayo sa batas dahil kahit anong mangyari, mapapanagot pa rin kayo. Ang punto lang po na pinag-aawayan natin dun sa mga gustong ibigay kaagad itong mga kasong to sa ICC, hindi po ganun talaga istruktura ng hukuman. Hindi po pwedeng maging substitute ng ICC sa mga lokal na hukuman. Bakit? Unang-una, napakadaming krimen po niya sa buong daigdig. Hindi po yan kakayanin ng iisa lang hukuman. Kaya ireserba lang natin ang hukuman doon sa mga lugar na wala talagang mga hukuman na makapagbibigay ng katarungan. Dahil kung hindi po, hindi naman sapat ang tao ng ICC para mag-imbestiga at maglitis. Hindi sapat ang mga West sa dami po ng mga krimen na nangyayari dyan. Lalong-lalo na po ngayon, na karamihan ng mga paggamit ng dahas ay hindi po sa panig ng gobyerno laban sa ibang gobyerno, ha? Karamihan po niya laban sa gobyerno at ang kalaban niya ay mga rebelding grupo sa loob ng kanyang bayan.